Radyo Bida 882. Kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Radyo Bida, mas malakas, mas malinaw. Radyo Bida, dito bida ka. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nag-uugnay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Isang mapayapang gabi sa ating lahat, mga kaibigan. Tayo po ngayon nandito sa ang Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid po sa atin ng Comunet o Kutawato Multimedia Network. At sa ating mga kababayan na nakikinig sa kanilang mga tahanan, sa ating mga kapatid na mga indigenous peoples, mga lumad sa mga Bangsamoro, at sa ating mga kababayan na mga settlers, inulit ko, isa pong mapayapang pagbati sa inyong lahat. Magandang gabi at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ito po ang inyong lingkod, ang kasama po ninyo sa Himpapawid, si kasamang Bobby Benito, na nagsasabing at nag-anya po sa inyong lahat na tayo po ay samahan sa loob ng isang oras na kung saan pag-uusapan po natin dito yung mga issues at saka mga concerns at saka mga pag-uusap po, no, sa kasalukuyang pag-uusap sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at sa Moro Islamic Liberation Front, mga kaibigan. Ngayon po ay ikapito ng August 7, 2014, at araw po tayo ngayon ng Thursday. Makakasama po natin ngayon ang isa rin po sa mga kasamahan natin sa mga kabataang Moro. Makakasama natin sa loob ng isang oras sa programang Bangsamoro, ang tinig ng kapayapaan. Walang iba po kundi si Brother Amir Abdullah. Brother Amir, maraming salamat at sokran sa iyong pagdating, at inaanyahan po namin kayo, mga kaibigan, na makinig. Ito po si Brother Amir Abdullah sa kanyang pagbati. Magandang gabi po sa tagapakinig natin, no, sa programang ito. Ito po si Amir Abdullah ng Sulong Bangsamoro Movement. Isa pong malamig na pagbati at magandang gabi po sa ating lahat. Yun po, mga kaibigan, mapalad po tayo sapagkat makakasama po natin ang isa sa mga aktibo na kumikilos po para sa kapayapaan dito sa Mindanao at sa buong bansa. At ngayon po, mga kaibigan, ay kung mapapansin po ninyo, ang ating programa sa ngayon ay naiiba sa mga nagdaang programa na kung saan meron po tayong mga panauhin para po kakapanayamin sa mga iba't ibang issue. Ngayon po ay free flow po ang discussion natin, Brother Amir. No, kumbaga sa usap sa lingwaheng Moro o Maguindanaon, ito yung sinasabi nilang binabasal, Oo nga, kasamang Bobby, no. Ito ay naiiba sapagkat yung titingnan natin, tayo yung magkasama dito, no? At magpaganon pa man, binabati pa rin natin ng maligayang pakikinig sina kasamang to Alfonso, no? At saka yung iba pang nag-aangkor ng programang ito. Sila Sister Dang, no? Sina Dang, sina ng Mindanao Action for Peace and Development, sina
sina Lira May Pagco, no? At yung iba pa, sina Sister Jehan Amelia, no? Sila Brother Bobit Dimocom. At saka sina Kaharbinito. Yung iba Yung pang... mga dati, ano? yung mga iba pang aktibo na humahawak ng programang ito. Katulad nga ng sinabi ko, Brother Amir, ito ay free flow dahil yun na nga. Lahat naman tayo ay may kani-kanyang organisasyong ginagalawan at marahil ay lahat po ay busy, lahat po ay napaka-busy sa kanya-kanyang mga aktibidad, no? Lalong-lalo na ngayon kakaalis lamang po ng Ramadan, no? At marami po mga preparasyon, kaya marahil ito yung naging dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng ganitong special na programa. Ngunit ganoon pa man, meron naman po tayo mga reference, may mga resources po tayo na pwede nating pagbasihan ng ating discussion ngayon. Hindi naman po nangangahulugan na ito ay binabasal, ito ay wala pong reference. Maalala ko kasamang Amir, no? Ang Sulong Bangsamoro ay nagsusulong para sa kapayapaan na lalong-lalo na dito sa Mindanao. At baka pwede natin mapag-usapan kung ano yung mga activities ng bagong nabuong grupo na ito at sino po yung bumubuo ng nasabing grupo. Itong Sulong Bangsamoro Movement ay convergence ng iba't ibang mga civil society organizations kasamang Bobby, no? At kasama na dito yung United Youth for Peace and Development, yung Mindanao Action for Peace and Development, yung Bangsamoro Center for Justice kung di tayo nagkakamali, yung Youth Young Advocates for Peace and Development Network, no? At Unifil Women, at saka marami pa pong mga organizations na ang layunin talaga nito ay pagsulong, no? At pagprotekta sa issue ng Bangsamoro Basic Law at pagsulong sa Bangsamoro sapagkat nakikita po natin na anumang inisyatibo na may kinalaman sa usaping pagkapayapaan dito sa Mindanao nalilihis sa Bangsamoro, no? Ay hindi katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap ng mamamayang Bangsamoro sapagkat ito lamang yung nakikita natin na angkop na sa kasalukuyan na siyang pwedeng tumuldok, no, sa matagal ng hinanaing ng Bangsamoro na magkaroon ng sariling gobyerno dito sa Mindanao na naaayon sa kanilang paniniwala, sa kanilang kultura, no? At nakikita natin na ito lamang yung tanging options. Kaya kami, no, tayo sa organisasyong ito ay sinusulong talaga natin ang issue ng usaping Bangsamoro. Opo, at kung hindi ako nagkakamali, kasamang Amira, no, kasama din natin dito yung consortium mo Bangsamoro. Opo, oo nga po, nakalimutan po natin yung CBCS. Pasensya na po, no, sapagkat yun nga na nabanggit natin kanina, marami po mga organisasyong miyembro itong grupo po na ito na bagong itinatag. At pagkakaalam ko, itong grupo na ito ay nagsusulong nga ng kapayapaan sa pamamagitan ng mapayapang pag-uusap, ano? Kaya nga po sumusuporta ito sa kasalukuyang pag-uusap at pinoprotektahan ito, mga kaibigan, yung gains of the peace process, ano? At mabali ko nga kasamang Amir, kung maalala natin doon sa inyong pagkilos, sa pagkilos natin nagkaroon tayo ng peace rally dito sa Cotabato City Plaza, but before that nagkaroon tayo ng Ricorida. Opo. Yung nananawagan yata kayo, hindi ako nagkakamali, ang Unipad yata yung natas doon sa Ricorida. At yun nga po, no, pagpapakita ito na kahit natapos na yung Ramadan, no, kahit nagsiselebrate ng Eid al-Fitr ang sambayan ng Muslim, no, ay hindi yung naging hadlang na para ituloy yung paghahangad at pagpapakita ng suporta sa kapayapaan, no. Kahit sana yung mga kagaya natin na kasama natin yung ating mga pamilya sa araw na yun ay hindi po, no, sapagkat nakita po natin na walang puwang dapat ang pagpo-promote at pag-ahanap ng kapayapaan na kung saan sa Ricoridang yun ay ibinalandra natin yung ating mga panawagan, no, na kalakip na doon sa panawagan yun ay ang pagsentro mismo doon sa usaping Bangsamoro sapagkat kami po, no, tayo po sa Bangsamoro, Sulong Bangsamoro Movement ay nadismaya po tayo, no,
sa nangyari sa Bangsamoro Basic Law na kung saan ito ay sabi ni kasamang Mahdi ng Mindanao Alliance for Peace and Development, ito ay na-massacre, no? At yung iba naman ay na-overhaul yung draft ng Bangsamoro Transition Commission. Yung no? iba, heavily deleted, Oo, yung- mangled, opo. Maraming termino pero ang pinaka-importante po doon, no, despite the fact na magkakaiba yung terminolohiyang ginamit ay binawasan at inedit, no, ng Office of the Presidential Legal Team, ng OP Legal Team, at nakita po natin na parang sa tingin natin insulto po yun, no, sa ginawa ng BTC na draft, sapagkat ang BTC naman po ay masasabi nating binigyang buhay ng Pangulo sa pamamagitan ng executive order, itong EO 120. So parang pambabastos po yun sa ginawa ng BTC sa tingin natin, no. Pero despite na ganun pa rin po, wala po tayong options sapagkat tayo po ay nabuo na isinusulong itong ating advokasya sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. So nakaangkla pa rin po tayo doon sa pag-uusap pa rin, pag-resolve pa rin ang diferensyang ito ng pagkakaiba nito sa pamamagitan pa rin po ng pag-uusap. At wala pong alternatibo sa pag-uusap. Yun po yung tingin natin. At bukod doon sa sinabi mo nga na pang-iinsulto, no, sapagkat ang ilan sa mga provision ng nasabing yung draft na Bangsamoro Basic Law na nanggaling sa Bangsamoro Transition Commission ay ang ilan sa mga ito ay galing mismo sa ating mga kababayan, sa ating mga grassroots, sapagkat nagkaroon po ng series of consultation itong mga civil society organization para po makuha, para po isolicit yung mga suggestion, mga proposal, mga recommendation at saka sentimento ng iba't ibang sectors ng ating komunidad, no? At yun po ang layunin po doon, mga kaibigan, ay isubmit po sa Bangsamoro Transition Commission para po ito ay kanilang makonsider doon sa kanilang pagbalangkas at pagbuo po ng Bangsamoro Basic Law. Kaya nga ang tawag nga natin doon kasamang Amir, ay bottom up, no? Galing sa baba at papunta sa taas na constitution. Kaya medyo pwede nating sabihin na dismaya. Subalit sa nakita ko ngayon kasamang Amir, meron pa namang opportunity. In fact, kamakailan lamang po, mga kaibigan, mula nung August 1 ay nagkaroon po ng marathon meetings po. Itong BTC, kung matatandaan po natin, pagkatapos po nating mag-rally, pagkatapos mong mag-rally nung sulong Bangsamoro movement ay nakakuha po tayo ng commitment mula sa magkabilang panig na ituloy nila yung pag-uusap. Kaya nga nabuo nga itong marathon meetings na nagsimula yata noong August 1. Noong August 1, no, sa Opo. Waterfront Hotel sa Davao. At palagay ko may mga significance na development naman po doon sa pag-uusap. Ang maganda dito kasamang Amir ay bawat isa, no, yung magkabilang panig, ang MILF at saka gobyerno ay talagang firm, no, sa kanilang commitment na pag-usapan. Nandoon pa rin yung proseso, nandoon pa rin yung peace talks. Kaya palagay ko naman, no, hindi titigil yung magkabila hanggat hindi makabuo ng katanggap-tanggap na agreement. Pag sinabi natin katanggap-tanggap kasamang Amir, ito ay katanggap-tanggap sa mga tao na mas higit na naapektuhan. Kasi pag sabihin mong katanggap-tanggap sa lahat, ay posibleng hindi mangyayari yun dahil wala naman pong kinalaman at palagay ko hindi rin masyado naintindihan ng ating mga kababayan mula sa Luzon kung ano yung mga issues natin dito, kung ano yung mga problema ng mga Bangsamoro. Kaya ang sinasabi natin katanggap sa lahat, katanggap-tanggap dito sa Mindanao at lalong-lalo na doon sa mga areas na kung saan maapektuhan ng nasabing agreement kasamang Amir. Yun na nga, no, kasamang Bobby. Ito yung ma-appreciate natin sa prosesong ito kung ikukumpara natin sa mga naunang pag-uusap, sapagkat ito sa prosesong ito, kung mayroon mang hindi mapagkasunduan kagaya ng nangyari sa Bangsamoro Basic Law, ay andun pa rin po yung BTC. Pag hindi nila ma-resolve sa level ng BTC, ay andun pa rin po yung panels ng both parties, no? I-elevate nila yan sa ini-elevate nila sa level ng panel. At hindi naman ay i-elevate naman sa level ng principals. Ibig sabihin, despite the fact na
ganito na yung nangyayari, ay andun pa rin yung paghahanap pa rin ng solusyon, no? At ito, kino-comment pa rin natin, no? Kino-comment pa rin natin yung both parties, yung GPH at saka ang MILF. Ang nagiging problema lang sa kasalukuyan, kasamang Bobby, ay ang pagpapaliwanag lamang ng ay ang pagre-reach out lamang ng information sa ground, no? Sapagkat sa tingin ng mga kasama nating mga Bangsamoro, lalo na sa social network, no? Itong nangyayari ay wala nang alternatibo at mayroon nang nag-uudyok, no, na mag-armas na ang MILF, no, sapagkat ito ay taasan na doon na pambabastos at panloloko. Pero tayo pa rin, no, sa Sulong Bangsamoro Movement ay dinidiscourage natin yung mga advocacy yung ganon, yung mga kampanyang ganon, sapagkat ang gusto natin ay ibigay muna sa panel, no, ng GPH at saka ng MILF yung trust at saka yung mandato nila, sapagkat sa tingin po natin ay sila po yung karapat-dapat na mag-usap, no, at magdesisyon kung ano ang nakakabuti sa mamamayang Bangsamoro, sapagkat ang kanila naman pong presensya doon ay nanggaling din sa mandato natin, no? Nanggaling sa, for example po, sa case ng GPH panel, yung mandato nila ay nanggaling po sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas. At yung sa kabilang dako naman, yung sa Moro Islamic Liberation Front, ang mandato naman nila ay nagmula sa Bangsamoro people, no? It so happened na itong Moro Islamic Liberation Front, sila sa kasalukuyan ang nagdadala ng banner, ang nagdadala ng legitimate grievances ng Bangsamoro, no? Kaya tayo, kahit na ano pa man ang pagkadismaya natin sa sa kasalukuyang takbo ng pag-uusap, sa kasalukuyang takbo at status ng Bangsamoro Basic Law, sapagkat alam po natin na nadidihado na tayo sa time frame na OPAP po mismo ang nag-set, no? At dapat ay nasa ibang ladder na tayo, pero nakapako pa rin tayo, no, dito sa usapin ng Bangsamoro Basic Law. Hindi pa natatransmit sa Congress. Ang inaano natin dito ay gumagalaw pa rin yung proseso kahit na mabagal. At yun pong ang sinususugan po natin dito ay ang pagpapabilis po doon sa proseso, na sana pag natapos yan, yung pagre-review na ginawa sa Davao ay matransmit na, kagyat nang maitransmit sa Kongreso para na kanilang mapagdebatihan, at nang sa ganon ay masimulan na din yung referendum o di kaya yung plebiscite, at may install yung Bangsamoro Transitional Authority sa tamang panahon, sa tamang oras, sapagkat limitado na mismo yung nalalabing panahon para sa kanilang paggalaw, at hinahabol na din natin yung oras, no? Lalong-lalo na yung remaining time sa Bangsamoro Transitional Authority. Sa bagay, kasamang kapatid na Amira, no, hindi mo rin naman siguro masisisi yung ating mga kababayan, sapagkat medyo may katagalan na rin po itong kanilang paghihintay na sana ay magkaroon na sila ng katahimikan at kapayapaan sa kanilang mga komunidad. Kaya siguro napapansin din siguro yung may mga access sa mga social networks, samot-sari po yung opinion ng ating mga kababayan, na kaya lang po ang hinihiling po natin sa kanila, malaya po tayo magpahayag ng ating mga opinion. Kaya lang dapat po meron na rin tayong mga alternatives, may mga option, magbigay tayo ng mga suggestion, hindi puro na lang po tayo parang nag-agitate tayo, Kailangan meron din po tayong mga suggestion. Halimbawa, katulad natin, aktibo po tayo sa social networks at talagang critical tayo sa kasalukuyang pag-uusap. Sinasabi natin kung ano yung nasa isip natin at kung ano yung mga dapat sana, i-consider. Yung sabi nga nila, unsolicited advice, to the both panels. Kasi naiinip na rin yung ating mga kababayan, lalo na ngayon, worried na ang ating mga kababayan, sapagkat kung titingnan natin yung days ng Pangulo, sa Malacanang, more than 600 days sabihin, na lang. Hindi nakakaabot ng 2 taon, no? Ito yung worry ng ating mga kababayan. Yung isang taon ay 365 days. Pag tinimes 2 mo yun, 700 plus. Mahigit 600 na lang yung nalalabing araw. 600 days plus na lang po. At ang isa pang worry ng ating mga kababayan, what if kung ang matapos ng BTC ay hindi naman katanggap-tanggap sa Kongreso? Ano naman po ang mangyayari niyan?
kapag po kunwari meron na pong napagkasunduan itong BTC sa kanilang pag-uusap ngayon at isusumiti ito sa Pangulo at ipipirmahan po ng presidente bilang urgent and priority bill at isubmit sa Congress at what if iba naman po yung version ng Kongreso, ano naman po ang mangyari, no? Kaya kailangan talaga ng paliwanag ng mga otoridad, mga concerned persons, yung BTC mismo, na pagpapaliwanag sa mga tao kung ano bang pwedeng mangyari, ano ba yung kahihinatnan, ano ba yung magiging kinabukasan ng kasalukuyang pag-uusap given na itong limited na lang yung naiwang panahon kay presidente. Ang nakikita natin dito bilang taga civil society organizations ay ang isasamahan natin itong laban ng Bangsamoro pagdating sa Kongreso. Kagaya din ito ng mga sinaunang pagkilos nung halimbawa nito nung Mayo 5 na kung saan yung mga miyembro ng Mindanao Alliance for Peace ay nagpicket mismo doon sa gate ng Congress ng Batasang Pambansa at kung hindi tayo nagkakamali kasamang Bobby kasama ka doon sa mismong pumasok pa doon sa opisina ni Congressman Belmonte at saka ni Rufus Rodriguez at the following day ay nagkaroon pa kayo ng meeting ni na Congressman Rufus Rodriguez. Mm-hmm. Ito yung mga pamamaraan na nakikita ngayon, nakikita natin dito sa Sulong Bangsamoro Movement, kasama na yung mga ibang concerned agencies na sasamahan natin ang labang ito ng Bangsamoro, at kasama na din doon sa pagsamang yon yung pag-aware sa mga kongreso, sa mga civil society organizations at iba pang sektor sa Manila na itong Bangsamoro lang ang nakikita ng mga taga Mindanao, lalong-lalo na yung mga malubhang na apektuhan ng giyera, na sa mahigit 40 dekada na ito lang yung tanging solusyon sapagkat kung hindi natin sasamahan itong Bangsamoro Basic Law sa Kongreso at sa iba pang level, ang mangyayari nito ay baka pag walang pressure hindi masyado papansinin ng mga congressman natin. Oo, lalong-lalo na ngayon ang issue, ang pambansang issue, samot-saring issue, tama ka, Brother Amir, at kasama ka din doon sa pagkikipag-usap natin sa Kongreso at yun na nga nung sumunod na araw ang inyong lingkod doon sa unang araw na pagpunta sa Kongreso kasama ka at kasama si Brother Mahdi, na yun yung naisubmiti natin mismo yung sulat ng galing sa Mindanao Alliance for Peace, yung manifesto. Pero nung sumunod na araw kasama po natin yung iba't ibang mga support group sa Manila at nakausap natin mismo si Rufus Rodriguez, nakausap din natin si Nancy Catamco at yung isang kongresista din na party list representative na si Kaka Baghaw. Kung di ako nagkakamali, siya yung representative ng Akbayan party list at yun na nga, sabi nga nila, wala pa naman sa kamay namin yung Bangsamoro Basic Law. Paano namin ipa-fast track yan? Yung deliberation yan, wala pa naman sa kamay namin. Kasi, yun na nga, yung, sa mga panahon na yun, ay hindi pa rin po na-submit ng Pangulo sa Kongreso. At ang maganda ngayon nangyayari, hindi naman siguro puro negative yung nangyayari, Brother Amir, Ang magandang nangyayari ngayon, open na ngayon yung magkabilang panig, yung peace panel sa pagmamasid, pag-observe ng mga civil society organization. In fact, noong August 4 yata, August 5, mayroong mga civil society organization na talagang pinahintulutan ng peace panels na umupo at makinig, mag-observe itong mga membro ng Mindanao Peace Weavers, kung hindi tayo nagkamali. At magandang magandang development sapagkat kumbaga, first-hand information yung nakukuha natin. Hindi katulad nung dati na nababasa lang natin sa news, nakikita lang natin ang joint statement ng magkabila pag every time na matatapos yung talks. Ngayon, mismo from the horse mouth, ito ay hindi ako nagkakamali, sinimula nito ng
Anong pizza ba yun yung naka-attend yung ating kasamahan na si Brother Mahdi noon sa Malaysia, no? Ito ay nagpapakita lamang, no? Ito ay isang hudyat na nagpapakita na ang proseso ay bukas ng transparency ng both parties, na marahil ito rin yung isang dahilan, no, kung bakit lumalakas ang CSO ay dahil na din doon sa mga series of consultations, no, nung binalangkas ang Bangsamoro Basic Law. Lalong-lalo na, no, yung ang consultations na to ay pinangunahan mismo ng Consortium of Bangsamoro Civil Society, no, yung CBCS, at saka ng Mindanao Civil Society Organizations Platform for Peace, yung MCS-OPP. MCS-OPP. Meron po tayong MOU niyan, ano? At meron sila mismong, nakakuha mismo sila ng Memorandum of Understanding with the BTC, no, sa pangunguna ni Muhadjir Iqbal, ni Chairman Iqbal, na parang nagbigay ng mandato sa MCS-OPP na mag-conduct ng consultations. At ito na din yung proseso, no, na nagpakita, kagaya na nabanggit natin kanina, na itong BBL ay from the provisions ng FAB, no, at saka yung from the consultations na ginawa ng mga tao. At para sa atin, sa tingin natin, no, personally sa tingin ko, ito ay dahil na din, no, ito ay dahil na din sa itong mga civil society organizations ay malaki ang bahagi na ginampanan nung binabalangkas ang Bangsamoro Basic Law. At nararapat lamang na sila ay ma-update ng both panels kung ano na ba ang nangyayari doon sa review na ginawa nila na nagsimula nung ika-1 ng Agosto, no. At kung hindi tayo nagkakamali, 7 ngayon, so ibig sabihin, 3 araw na lamang yung nalalabi sa pagre-review nila sa waterfront sa Davao. Bagamat sinabi ng GPHP's panel na si Miriam Coronel Ferrer at saka yung chairperson ng MILF na yung kanilang commitment para tapusin ang final text ng draft ng Bangsamoro Basic Law para ito ay may sumiti sa Kongreso sa lalong madaling panahon. Subalit sa tingin ko, Brother Amir, ako personally parang hindi pa rin sapat yun. Gusto ko talaga makita kung ano ba yung kanilang pinag-uusapan. Dapat open na yan sa public para makasali tayo, no, mag-debate. At kung kinakailangan nga, katulad ng sinabi mo kanina, protect the gains of the peace process, kailangan alam natin para kaya nating i-debate, kaya nating i-depend yan sa halimbawa kung sa tingin ng Kongreso ay hindi siya sang-ayon sa batas, meron naman tayong mga magagaling na lawyers na pwede nating isangguni kung talagang hindi ba ito katanggap-tanggap sa konstitusyon. At pangalawa, dapat din na malaman ng ating mga kababayan, sapagkat katulad ng sinabi ko, ang ilan sa mga ito ay nanggaling mismo sa kanilang opinion at gusto nilang ma-ensure na yung mga laman noon, yung mga kanilang mga suggestion noon ay nandoon pa rin at consistent pa rin doon sa binuong ng magkabila itong draft, no? At pangatlo, talagang very active naman yung ating mga civil society organization. Palagay ko mas magiging aktibo sila pag alam nila kung ano yung kanilang sinusuportahan. Katulad ngayon, ang susunod sana nating hakbangin ay campaign para sa ratification ng Bangsamoro Basic Law. Ngayon hindi natin alam kung ano ba yung nilalaman ng Bangsamoro Basic Law na yan. Baka naman na pagdating sa Kongreso at ang may sa batas ng Kongreso ay hindi katanggap-tanggap sa ating mga kababayan na mas lalong apektado, yung major stakeholders ika nga. At ito, no, kasamang Bobby, no, ito rin yung dahilan kung bakit yung mga kasamang CSO ay nag-organisa ng press conference, kung hindi tayo nagkakamali nito, mga nakaraang buwan, sapagkat gusto din nila na ipakita o makita na mismo, lalong-lalo na sa side ng government, yung mismong resulta ng Bangsamoro Basic Law. At maganda rin sigurong hakbangin, no, na pagkatapos ng review na to ay makapag-organisa tayo, yung mga civil society organizations, ng isang pulong-pulong o di kaya ng isang forum na kung saan ay imbitahin natin either mula sa panel ng gobyerno o mula sa panel ng MILF o di kaya sa BTC para bigyan tayo ng fresh updates, no, na patungkol sa resulta nung pagre-review na ginawa ng dalawang ng magkabilang panig. Kaya lang
mag-given na din siguro yung pag-ahabol natin ng oras kasamang Bobby, no? At kagaya ng nangyari dito nitong binalangkas na Bangsamoro Basic Law, ang naging busy din yung mga panel, no? At kadalasan na mga engagements na tayong nag-organisa ay hindi mismo natin natumbok yung gusto nating maimbitahan, bagkos yung mga delegated personnel na lang nila ang nakapagbigay sa atin ng updates. Pero iisipin pa rin natin na ma-realize ito na magkaroon talaga ng actual dialogue with the civil society organizations at may paliwanag nila sa atin kung bakit hanggang ngayon ay hindi isinapubliko. Lalong-lalo, hindi naman natin inaano na buong publiko malaman. Ang inaano lang natin, yung mga kagaya nating tagasulong at tagapagprotekta. Oo, yung mga friends of the peace process. Kaibigan ng peace process ay masilip man lang o di kaya makita man lang itong Bangsamoro Basic Law. At nang sa ganun, kagaya ng nabanggit mo kanina, alam natin yung tungtungan ng ating ipinaglalaban at alam natin yung level mismo, yung antas mismo ng pagkaintindi natin sa ating ipinaglalaban ay lumalim sapagkat alam naman natin na dito lang tayo humuhugot, no, ng lakas at ng inspirasyon. Kaya lang yun nga yung nakikita nating challenges kasamang Bobby. Tama. At mga kaibigan, kasamang Amir, ang oras natin ngayon ay ganap ng 8:08 ng gabi. At meron na po lamang tayong 30 minuto na nalabi, no, sa ating programa. Bangsamoro ngayon, ang tinig ng kapayapaan. Sinabi mo kanina, kasamang Amir, na dapat merong venue, no, para mapag-usapan yung sinasabi nga natin yung issue ng transparency sa peace talk na kung hindi ako nagkakamali, meron po tayong ang Forum CFD at ang kanyang mga ka-network sa Comonet ay mag-organisa ng isang forum o ang tawag natin dito community consultation, community engagement. Subalit hindi pa po natin sa impapawid ngayon yung detalye sapagkat ito ay pinag-uusapan pa kasamang Amir ng committee, yung Committee on Community Engagement. Pero tumbok talaga yung sinabi mo, brother, na kailangan mapag-usapan natin yung issue ng peace process dahil ayon po sa ating napag-alaman sapagkat isa po rin po tayo sa membro ng committee na yon, titingin sa activity na yon. Plano po nating i-invite ang panel mismo ng gobyerno at panel ng MILF at doon sa initial na napag-usapan natin pati yung ARMM ay i-invite din natin para makita natin kung ano yung kanilang ginagawa at paano ito siya kumbaga smooth transition from ARMM to Bangsamoro. At yun po ay gagawin mga kaibigan sa September po. At abangan po ninyo sapagkat sa mga susunod na mga araw amin pong i-announce yung detalye. Ito ay sa susunod na buwan kasamang Bobby. Marami pong mga nakalaang mga activity. Kahit po ang IPDEB, mga kaibigan ay isang indigenous people organization na member din po, network po ng Comuneta at meron silang activity kasamang Amir sa darating na August 11, 2014, Monday ito, no? Apo. Ito ay matataon po sa World IP Day, no? Pagkatapos ng World IP Day, meron pa palang World IP Day, no? Merong gagawing activity ang IPDEB, pangungunahan po ito ng IPDEB at ito ay gaganapin sa ika-11 ng Agosto 2014. Diyan po mangyayari yan kasamang Amir sa San Isidro Parish Hall sa Noro Upi, Maguindanao. At mabuhay po yung mga kapatid nating IP, no? Yung programa ay taos puso pong sumusuporta, no, sa pagsulong ng usapin, sa pagsulong ng karapatan, no, ng ating mga kapatid na IP. Kapatid natin yan sapagkat yun po yung apo ni Apo
Mamalo, ano? Opo. At Bunaway and Opo. Mamalo, magkapatid po yan. At dito sa kanilang programa kasamang Amir ay magsisimula po ito mga kaibigan 9:00 ng umaga at magtatapos po ito sa ganap ng 3:00 ng hapon. Dahil meron din po silang mga naimbitahan na mga tagapagsalita. Kasama na po dito mga kaibigan si siyempre yung kanilang executive director si Ma'am Avin Acuña Gulo. Siguro familiar po kayo dito mga kaibigan. Magsasalita din po sa nasabing programa si Timoy Alim Bandara, ang mayor ng UPI, si Honorable Mayor Piang, Honorable Mayor Piang. Ramon Piang, at saka si Warlito Bansigan, isa po siya sa municipal councilor ng South UPI, at magsasalita din po si Attorney Grace Villanueva, ang executive director ng Legal Rights Natural Resources Center ng Davao City, at magsasalita din po si Timoy Makapantaw Armanamba, ang chief ng admin officer ng PDT chairman ng NCIP sa Region 12. At kasama rin po sa magsasalita bilang magpahayag ng mensahe ng suporta itong si Mr. Saturnino Cuyong, ang LDCI, si Miss Janelle Pesons ng MPPM, si Father Francis Imperial ng Parish Priest, at saka kasama dito yung kaibigan natin na German, si Miss Karen Waterman, yung program manager ng Forum GFD. So yun po yung programa ng ating mga kapatid na IP. Inuulit ko, ngayong August 11, natataon ito pagkatapos ng World IP Day. At sa San Pedro Parish Hall sa Noro Upi, Maguindanao, kung sino man po yung nakadinig ito, siguro open naman po ito sa lahat, itong paanyaya po ni kasamang Avin Acuña Gulo, ang project manager ng IP Dave. So yun po yung mga aktibidad na mangyayari mga kaibigan. At sa August 21 ay meron din pong malaking pangyayari dito sa Pilipinas. Hindi ako nagkakamali, yun ang death anniversary ni Ninoy, yung tatay ng Pangulo ng Pilipinas na si Benigno Aquino III. At saka sa September 21 po ay martial law day naman po. So yun, itong mga events na ito mga kaibigan ay very significant ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kasaysayan ng bansang Pilipinas, and of course ng Bangsamoro. Sapagkat kung matatandaan po natin, ang tatay mismo ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas ay meron siyang commitment sa mga Bangsamoro. Ang sabi nga niya noon, kung kinakailangan alisin lahat ng mga tropa ng pamahalaan dito sa Mindanao. Kung titingnan natin sa normalization, ang kayang ibigay ng Pangulo ng Pilipinas sa kasalukuyan ay yung redeployment. Doon sa normalization annex ay yung gradual redeployment ng AFP troops, at yun na din yung gradual na installations ng Bangsamoro Police Force, At alam po natin, kasamang Bobby, na lahat po nito ay naantala sa pagkadili ng itong pagtatransmit ng draft na Bangsamoro Basic Law. At dalangin po natin na wag naman po sana na umabot pa sa sunod na taon bago matapos yung pagre-review naman ng Kongreso, sapagkat meron po tayo nakikita na kumakalat na spekulasyon sa mga social networks na baka daw aabutin pa ng sunod na taon yung pagtatransmit ng Bangsamoro Basic Law. At sana po ay wag matupad yun, sapagkat labis na po tayong na-delay, at lubos naman po tayo naghahabol ng oras. At mabalik ko nga lang kasamang Bobby doon sa pagbasa mo nung karapatan o di kaya pagpo-promote ng araw ng mga kapatid nating indigenous people, at nung nagkandak tayo ng series of consultations, yung mga kapatid nating IP ay
nandun pa rin yung kanilang clamor for inclusion, no, at pagrespeto sa kanilang karapatan, no, pag nagkaroon na ng Bangsamoro government, na lalong-lalo na itong mga IP areas na naririto sa Central Mindanao, particularly sa Maguindanao, at sa tingin naman po natin, no, ay ginarantiyahan bago pa man magkaroon nitong Bangsamoro Basic Law, ay ginarantiyahan na mismo, no, ng Framework Agreement on the Bangsamoro, na sa isang provision doon na sinabi niya na ang freedom of choice ng mga kapatid natin, mga indigenous people, ay igagalang at irerespeto, shall be respected. At ang mensahe naman po nito ay ang pagiging inclusive pa rin ng Bangsamoro, na hindi ito yung kinatatakutan ng mga taga Luzon na pag nagkaroon na ng Bangsamoro government ay magkakaroon na ng Islamic State dito sa Mindanao. Ito po ay walang katotohanan, no, at yung katagang yun na nabanggit sa framework agreement ay nagtitestify na itong ipapatayo nating gobyerno ay inclusive at ina-assure niya yung pagpoprotekta sa karapatan hindi lamang ng mga IPs kundi ng mga settlers na magiging saklaw, no, mapapaloob sa saklaw na teritoryo nitong Bangsamoro government. Ang totoo niyan, Brother Amir, kasama naman po yung ating mga kapatid na IP. Yung tinutukoy natin mga kaibigan, itong non-Islamized IP, sapagkat ang Bangsamoro ay indigenous people din. Isang lahi lang po tayo. Indigenous people din po tayo, kaya lang po Islamized. So yun po, para malino po sa atin lahat, sapagkat kung hindi po tayo IP, wala po tayong karapatan sa sariling pagpapasya, sapagkat ang meron lamang pong right to self-determination yung mga indigenous peoples, no? So indigenous people po tayo, kaya lang po tayo ay Islamized para ma-distinct po natin. Merong non-Islamized IPs. Opo, no? At dito sa isang conference dito sa conference ng Global Summit to End Sexual Violence in Conflict hosted by the United Kingdom sa Australia, no, ay sinabi mismo ni Gingdeles na itong pagkadile ng submission sa Kongreso ng BBL ay hindi daw po makakaapekto. Ito po yung sinabi ng OPAP, no? At sana po ay hindi po makakaapekto sapagkat yun na nga, the more na nadidelay siya, siyempre nababawasan yung transition ng authority, ng transition authority. At ang kinatatakutan naman natin, lalong-lalo na yung mga nasa civil society organizations, na the more na nadidelay ito ay nagkakaroon ngayon ng mga abnormality sa ground, no, may mga human rights violations, may mga skirmishes, may mga nagkaroon ng problema sa seguridad. Yun ang naging yun ang palagay ko in a normal situation, kasi merong equation yan, Brother Amir. Pag mataas po yung violence, ibig sabihin yung armed conflict sa pagitan ng mga revolutionary organization at saka sa gobyerno, tataas din po yung human rights violation, yung pag-commit ng human rights violation. Pero surprisingly, sapagkat wala naman pong paglalaban yung mga kabila, yung MILF at saka ng gobyerno ng Pilipinas, pero mataas po ngayon yung paglabag sa karapatang pangtao. Ito ang hindi nating inaasahan na pangyayari, sapagkat marami po tayong ang Mindanao Human Rights Action Center po ay maraming mga nadokumento na paglabag sa karapatang pangtao. Ang kamakailan lang po, mga kaibigan, ay nagdokument po tayo na dalawang mag-ama, no, yung missing na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa po natatagpuan ito ng kanilang mga relatives. At kamakailan lamang po, Brother Amir, ay meron naman pong hinuli diyan sa may Kabakan, bagamat merong kaso, kaya lang po dumanas po ng matinding torture yung victim. Kaya ito po yung isang bagay din na worry po tayo dahil nadidelay nga yung peace process. May mga ganitong hindi ka nais na pangyayari. In fact, ang Malacanang mismo kahapon po ay tinanggap po ng Malacanang na medyo madidelay nga yung pag-approve ng Kongreso sa Bangsamoro Basic Law. At
itong deadline nila na December 2014 para maipasa yung Bangsamoro Basic Law. Subalit, sabi nga ng Malacanang, hindi naman niya sinabing ano yung mga eksakto na hindi na pagkasunduan ng magkabila na naging dahilan ng pagkadili sa proseso. Ito yung ano natin din, bagamat hopeful pa rin naman tayo sapagkat mahirap po yung tao na mawawala ng pag-asa, brother. At ang importante dito, no, bawat isa sa atin ay ginagawa ang ating tungkulin, no, na pagsuporta at pagsulong dito sa usaping pangkapayapaan. Halimbawa nito, no, sa pagbitaw na yun ng kataga ng Malacanang, na baka maantala o madili yung pagtatransmit ng copy ng Bangsamoro Basic Law, no, at hindi umabot sa time frame sa loob ng taon na ito. At ay doon naman lumalabas yung role ng mga kagaya natin na nasa civil society yun. Organizations. At hindi lang po tayo sa CSO, kailangan ng tao nang magpakita sila Opo. ng pagsuporta. Halimbawa, kung meron tayong gaganaping mass mobilization, sapagkat yung pangulo po, sabi nga niya sa kanyang sona noon, kayo ang boss Kayo ko. ang boss ko. Ipakita natin sa kanya na ang boss niya hindi lamang taga Luzon. Hindi lamang taga Luzon, hindi lamang taga Visayas. Taga Mindanao din. Kasi masusway po yung pag-iisip ng pangulo pag makita po niya na meron tayong mass support doon sa agenda natin, ano. At bagkus yung karamihan po, no, kung isosurvey po natin, ang karamihan, majority ng may tiwala sa pangulo ay naririto sa Bangsamoro. At mayroon din pong article, no, na inailathala kanina sa social network, no, sa social media, na yung MILF daw at saka yung mga Bangsamoro buo pa rin ang tiwala sa pangulo. At nararapat din nararapat lamang pag ganito na yung mga kapatid nating Bangsamoro lumabas sila pag mayroon tayong panawagang mapayapang pagkilos para nang sa ganun madama ni Pinoy na tayo ay hindi nasisiyahan sa nangyayari, at tayo bilang kanyang boss ay pinapakita natin ang ating pagkadismaya, at sa pamamagitan noon ay maramdaman ng mga taga Malacanang na inaayawan natin itong pagkadili ng proseso. Pero ganun pa man din, hinihiling pa rin natin sa mamamayang Bangsamoro na kahit gaano pa man kasalimuot o di kaya ay masilakbo itong nararanasan natin, kailangan pa rin po nating maging mahinahon. Kailangan pa rin po nating ikalkula yung ating mga gagawin. Ang punto po natin dito sa sinasabi nating pagkakalkula ng ating gagawin ay baka po makasama sa pangkalahatang layunin ng Bangsamoro pag mayroon tayong ginawa na hindi naaayon sa proseso. Na ang proseso po binabanggit natin dito ay ito pa rin pong isinusulong ng mga taga-civil society organizations, kasama na po itong Sulong Bangsamoro Movement, na iangkla ang lahat ng ating pagkilos sa pag-promote at pagkampanya ng usaping pangkapayapaan, sapagkat wala pong alternatibo sa pag-uusap, no. Maging si Sala Jubairo, sa librong isinulat niya, yung Bangsamoro, The Long Road to Freedom, ay nandun pa rin yung katagang sinabi niya na wala talagang alternatibo sa pag-uusap. At dito naman po ay nagbibigay pugay tayo, no, sa Moro Islamic Liberation Front, sapagkat kahit gaano pa man kainit yung mga issues na ibinabato sa kanila, pati si Rigoberto Tiglao, sinisindihan na ang issue, yung mga taga Manila, sinisindihan ng issue, pati minsan si Drilon, nagbibigay na din ng mga statements, sinasaluduhan pa rin po natin, nagpupugay pa rin po tayo sa Moro Islamic Liberation Front, sapagkat nakokontrol pa rin po nila yung kanilang mga commander sa ground, yung kanilang mga tauhan, yung kanilang mga political committees, at intact pa rin po sila sa pagsuporta sa kanilang panel, no, sa pagsuporta sa MILF panel sa pangunguna ni Chairman Iqbal, na nandun pa rin yung kanilang tiwala na mariresolve ito within the level ng panel. At pag na-resolve ito ay ito na yung sana yung magiging susi, no, sa matagal na nating hinahangad na kapayapaan dito mismo sa Mindanao. Ang sinasabi naman kasamang Amir ng Malacanang, ang pagka-delay daw ng submission ay para po ma-ensure ng administration na yung desire, no, yung kanilang desire na proposed Bangsamoro Basic Law ay ma-meet niya yung constitutional standards. So tama po 'yon. Pero sa atin kasi ang panawagan din po kasi natin, sana nga po ay yung for the sake of hard-earned consensus, no,
na inaasahan po natin na ma-consider ito ng pamahalaan itong Bangsamoro question. At nga, kasamang Bobby, no? At appeal po din natin na sana po ay yun na nga yung merong ang legal merong sinasabi natin dito dapat sa ng constitutional in balancing national sovereignty at saka right to self-determination kasamang AMIR, dapat ay ma-exercise yung flexibility sapagkat ito namang sapagkat ito ay hindi ordinaryong usapin, hindi ito ordinaryong issue, no? Hindi ho siya legal na usapin. Itong issue na to ay kagaya ng nabanggit natin, nakaangkla ito sa usapin ng karapatan sa sarili pagpapasya ng mamamayang Moro. Ibig sabihin ito ay isang questyong politikal, isang usaping politikal sapagkat ang nai-involve dito yung legitimacy ng right to self-determination assertion ng mamamayang Moro na kagaya ng nabanggit natin kanina na kailangan yung pagbabalansin natin sa national sovereignty, territorial integrity at saka yung modalities ng constitution, doon naman sa pagre-resolve natin dito sa historical injustices na committed against the Bangsamoro people bilang being the traditional or original owners of the land, no? Naintindihan naman natin. We can understand that the government wants a bill that can be withstand constitutional scrutiny. At saka yung autonomous region, autonomous government na all-inclusive, no? Pero nakikita pa rin natin na dapat i-consider ng gobyerno itong legitimate aspiration nating mga Bangsamoro doon sa karapatan natin sariling pagpapasya. Sapagkat ang tingin kasi natin dito, Brother Amir, no? Yung basic law na hindi siya responsive to the demand of self-government ng mga Bangsamoro at hindi niya ma-address itong development ng Bangsamoro, palagay ko magiging problema din. At ina-assure natin na pag ganitong nangyari, tayo mismo, no, sa mga civil society ay hindi masasatisfy. So how much more po yung karamihan ng Bangsamoro na matagal nang nagdusa, no, at matagal na naging biktima ng karahasan dito sa Mindanao. Kaya nga sana po maipaabot dito sa pambansang pamahalaan, no, yung sinasabi natin dito, in balancing national sovereignty and right to self-determination, there should be an exercise of flexibility using the dictum of the means justifying the ends. Di ba? Opo. Open naman po yung may mga nag-open nga po ngayon na dapat daw hahabaan daw yung termino ni Pangulo. Wala ho sa konstitusyon yan. Bakit hindi natin pag-usapan ngayon na kung hindi yan po ma-accommodate sa konstitusyon, itong Bangsamoro, bakit hindi natin pwede pag-usapan? Total, nasa mandato naman po ng BTC yung kanilang recommendation kung kinakailangan na amendahan yung constitution para po maging flexible, lumawak yung saklaw ng saligang batas, no, ng constitution natin na ma-accommodate yung lehitimong aspirations ng Bangsamoro. At kasamang Bobby, no, kung titingnan natin, medyo masalimuot din yung problema, no, na kinakaharap ng Pilipinas ng gobyerno, no. Pero sa dinami-dami ng mga pagsubok at problema ang kinakaharap ng bansa sa kasalukuyan, gusto pa rin nating ma-priority sa hinihilom ng presidente ng kasalukuyang administrasyon yung usapin ng Bangsamoro, no. Sapagkat pag na-resolve po ang kaguluhan dito sa Mindanao, hindi lamang tayong taga Bangsamoro ang makikinabang, kundi bagkus ang buong Pilipinas sa makikinabang. Isa sa pinakahalimbawa nito, kasamang Bobby, no, ay yung budget na ilalaan sa armas ng mga military, sa uniforme, sa gasolina ng mga military na dinidestino dito sa Mindanao, ay may ilalaan na yun para sa development ng mga Filipino sa Luzon at sa Visayas. At pangalawa, unti-unti nang inuubos ng China, no, at ng Vietnam yung teritoryo natin sa Spratly Islands. At yung pwersa ng Pilipinas, natin sa Pilipinas, yung kasundaluan natin, ay matransform na, ma-develop at harapin na yung external issues. Pero
pag ganito pa rin ang nangyayari na patuloy pa rin itinatanggi ang pagrekognisa, pagkilala sa karapatan ng mamamayang buong Samoro na magkaroon ng sariling gobyerno, ay hindi tayo uusbong. Bagkus lalong lalala itong problema, no? Na pag lumala itong problema, generation to generation, may assure natin na hindi uunlad itong Pilipinas. Oo, tama ka niyan. Kasamang Amir, alam mo, may kasabihan na tayo na kapag gusto, maraming paraan, Pag ayaw. Oo, pag ayaw, maraming dahilan. So, ibig sabihin, nasa kamay ngayon ng pamahalaan kung tutudukan ba ng Pangulong Aquino sa kanyang termino itong problema natin sa Mindanao, sapagkat ito po yung kanyang legacy. Ito po malaking legacy po ito ng kanyang administration pagka ito ay kanyang nakayang tudukan ang problema natin dito. Napakarami pong option, napakaraming paraan po, sapagkat katulad nga ng sinabi ko, hindi naman siguro si Jesus Christ ang gumawa ng konstitusyon. Hindi naman siguro Diyos ang gumawa ng konstitusyon. Hindi katulad ng Quran na hindi siya pwedeng baguhin sapagkat it's a God-given law. So wala po tayong karapan na baguhin. Subalit, ang konstitusyon po ay pwede po nating baguhin yan anytime. At yung mga ibang bansa nga ay madalas na binabago yung kanilang konstitusyon. Ito lang ata Pilipinas ang hindi... Oo, sinabi mo pa, 1986, 87, no? 87. Ilang years na ba? 1987. 97, mahigit 20 taon na Magta-30 taon na so, dapat yung constitution ay madalas progressive. na ina-update, no? Progressive. Sapagkat nagbabago-bago din yung takbo ng panahon natin. Napakabilis ngayon ang pagbabago ng panahon. Yung development ng condition ng tao. So, dapat napapanahon din ng constitution. Oo nga na sapagkat ang sinusunod naman ng konstitusyon ay yung will pa rin ng mga tao, no? Yung lalong-lalo na yung mga mahihirap bilang makapangyarihan, no? Yung boses ng mga mahihirap at kasama na doon yung boses ng mamamayang Bangsamoro na naghirap dahil sa kaguluhan. At kaya nga kasamang Bobby, no, tayo pa rin inuulit natin na balikan ko lang, no? Consistent pa rin po tayo sa ating panawagan na resolbahin na din to, no? Kagit nang resolbahin itong usapin ng Bangsamoro Basic Law, wag nang pahirapan, no? Wag nang busisiin yung itong ginawa ng Bangsamoro Transition Commission. Resolbahin na ito, no? Sapagkat nakita po natin na ito lang yung tanging solusyon, no? Ito lang yung tanging solusyon dito sa Mindanao at ito na rin siguro, no, yung gagrab po na din yung opportunity para manawagan, no, na tayo po ay nananawagan sa lahat ng kapatid nating Bangsamoro na magpakahinahon po tayo, no? At kung ano man po yung naririnig natin, nakikita nating mga negatibo, tayo po ay maging positibo. Sapagkat yun nga po, wala pong alternatibo sa pag-uusap. Pag maghasik tayo ng lagim ng wala sa tamang panahon, baka imbis na moving forward po tayo, baka maging moving backward. So, yun po, kailangan po nating magkaisa, magkapit-bisig sapagkat ito po, no, ito pong usaping ito ang tanging solusyon lamang na nakikita natin. This might not be a perfect agreement kung sakali may tatag ang Bangsamoro, pero it is the best of its time. Magandang layunin ito maganda ang layunin nito para sa ating lahat, kasamang Bobby. Bueno, mga kaibigan, ang oras po natin ay alas 8:27 ng gabi at medyo matatapos na rin po yung programa natin. At katulad ng sinabi namin, panawagan natin sa ating mga lalong-lalo na sa national government, for the sake of hard-earned consensus dun sa mga previous agreement, no, it is our fervent hope na yung gobyerno ay makonsider nila yung Bangsamoro question. At inuulit po namin ang apila po natin sa ating mga kapatid na sa MILF na yung sabi ni Dats kanina, dapat i-maintain natin yung cool heads, no, sa gitna ng ganitong sitwasyon. At siyempre, ang panawagan din po natin sa ating mga kababayan, mga Bangsamoro, sa mga non-Islamized IPs, at saka sa mga kapatid din natin na mga settlers, no, hinihiling po namin sa inyo yung patuloy ninyong suporta, patuloy po ninyong panalangin para sa
ikatatagumpay ng kasalukuyang pag-uusap sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at saka sa Moro Islamic Liberation Front. Muli, kami ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig, lalong-lalo na sa mga aktibong membro ng Comunet. Ang Comunet po, mga kaibigan, ay Cotabato Multimedia Network. Ito po ay binubuo ng mga iba't ibang civil society organization, maging ito ay CSO na nanggaling sa non-Islamized IPs, sa mga Islamized IP na mga Bangsamoro, at meron din po tayong mga kasamahan ka-network na mga NGOs ng ating mga kapatid na settlers. At imi-mention ko kasamang Amir yung maalala ko sapagkat wala po akong kopya ngayon. Ang aktibo po na kasapi ng Comunet po ay siyempre yung ating secretariat na Forum CFD, ang UNIPAD, ang UNIPIL, ang MINRAC, ang BCJP, ang MAPAD, ang MODIC, ang CBCS. Kasama po natin dito yung RRUC, kasama ang IPDAVE, kasama ang KCJP, at marami pa pong iba. Siyempre, ang Consortium of Bangsamoro Civil Society. Mga kaibigan, muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Dito pa rin po sa Bangsamoro ngayon, ang tinig ng kapayapaan. Ito po ang inyong lingkod, ang Ka-Network, kasamang Bobby Benito, nagsasabing magandang gabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro. Ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at iba pang kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro. Ngayon, tinig ng kapayapaan. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa DXMS Radyo Bida. 882 sa inyong mga pihitan. Radyo Bida 882. Kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito.